Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa ETF ng Ethereum. Kung saan ang sabi po rito ay will SEC approve Ethereum ETF by May? Chances decline to 25%. Kaya ayan, aaprobahan nga ba ng US SEC ang application ng mga Ethereum ETF dito sa paparating na buwan ng Mayo? Yan po ang ating aalamin dito. At yan, mayroon po mga eksperto pagdating po sa mga ETF na mukhang bumaba raw po yung chances ni Ethereum na ma-approve ang kanyang Ethereum ETF application. Bumaba raw po ng 25%. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Why Ethereum ETF decision pending for months? Ayan, ano nga bang dahilan kung bakit hindi matuloy-tuloy ang approval ng Ethereum ETF? With the continuous silence from the SEC, May is the only hope for the investors as that's the timeline set by the official to declare their answer. Kaya ayan, tahimik daw po ang US SEC tungkol dito sa Ethereum ETF ngayon. Kaya ang tanging inaasahan lamang po ng mga investor ay yung paparating na buwan po ng Mayo, sapagkat ang buwan na po na ito ay ito po yung deadline or yung timeline kung kailan po dapat maglabas ng final decision itong SEC. Ayan. The confusion about Ethereum being a security or commodity has led to this delay in the approval decision. Kaya yan yung confusion daw po. Ayan, or yung parang kalituhan tungkol dito kay Ethereum kung ito nga ba isang security or commodity. Ito daw po yung siyang dahilan kung bakit ito raw yung dahilan kung na nagpapatagal sa kanyang approval. The SEC has already cleared Bitcoin is a commodity, but no similar announcements were made in the case of Ethereum. Kaya yan, ayon po kay SEC ay kinoconsider po kasi nila itong si Bitcoin bilang isang commodity. Kaya yan, nagkaroon po siya ng approval. Pero pagdating po rito kay Ethereum ay wala pang inilalabas na announcement or pahayag ang SEC kung ano ang tingin nila rito kay Ethereum. Ethereum ETF might get approved in May. On a positive note, Craig Salm, Grayscale's chief legal officer, has said that he is expecting Ethereum ETF approval. Kaya yan, mismong ang chief legal officer ng Grayscale na si Craig Salm ay inaasahan daw po niya na magkakaroon ng approval ang ETF ni Ethereum. Grayscale believes the case is just as strong as it was for spot Bitcoin ETF. Yan, ayon po kay Craig Salm, siya po ay naniniwala na ang kasong ito kay Ethereum ay malakas at wala itong pagkakaiba kay Bitcoin ETF. Yan po si Craig Salm. Yan yung kanyang actual tweet na rito. The Bloomberg analysts have reduced their 35% approval prediction to 25%. It's because the bullish indicators that were present during the Bitcoin ETF approval are missing for the case of Ethereum. Kaya ayan, yung mga Bloomberg analyst, yan ang naglabas po ng kanilang prediction dito sa approval ng Ethereum ETF. Dati po ay nasa 35% yung kanilang prediction sa approval ng Ethereum ETF. Ngayon ay bumaba po, binaba po nila ito sa 25%. At ang dahilan daw po nila kung bakit po naging 25% na lamang po ang approval nito ay dahil
yung bullish indicators po. May mga bullish indicators na meron kay Bitcoin ETF nawala kay Ethereum. Yan. James Seyffart, a well-known Bloomberg analyst, has earlier posted about the possibility of 3 or more delays in this approval process. Kaya yan, ayon po kay James Seyffart, isa po siyang kilalang Bloomberg analyst, ay sinabi po niya na malamang ay magkakaroon pa ng tatlong mga delays dito sa approval process ni Ethereum ETF. At ayan, with no new announcements about delays, the expectation date for the SEC answer stays the same for the 23rd of May. Ayan, wala naman daw pong mga announcements sa kahit anumang delay. Kaya sa ngayon ay inaasahan pa rin po na maglalabas ng kasagutan ang SEC tungkol dito sa kanilang desisyon dito sa approval ng Ethereum ETF. Yan po ay sa saktong petsa na ika-23 or 23rd ng buwan ng Mayo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pag-click lamang po ang like button ito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon ito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.